Mga kasama, may pakikilala ako sa inyo. 'Di ba? Isa pang dapat nating tulungan kasi may paninindigan din. 'Yon, 'di ba? Yan na. Kamusta kayo lahat? Magandang Huwebes. Happy Thursday. Eto na. Guess who I am with? Hulaan nyo nga, mag-chat kayo. 'Di ba? Eto na. 1, 2, 3. Tada! Hi guys! Ayan. Mama Bing! Attorney Guanzon po, P3PWD. Yes. Ayan. Yan si Attorney Guanzon. Nandito kami ngayon. Nag-brunch kami. 'Di ba? Kasama ang LGBTQIA. Yes, 'di ba? So, basically yan, si Attorney Guanzon, isa pang ating kasama na may panindigan at hindi puppet. Hindi siya puppet, hindi siya nauutusan. Sabi ko nga sa inyo, 'di ba? Hindi ito sa kulay ng partido, whether dilawan, pinklawan, pula, berde, or itim, or anuman. Ito ay kung sino ang may paninindigan at willing ipagtanggol ang karapatan ng mamamayang Pilipino at ang ating bayan. 'Di ba, Attorney? Yes, kasi po, talagang lugmok na ang Pilipinas. Pahirap na po ng pahirap ang buhay ng ating mga kababayan. Kailangan po talaga ng gobyerno na reforma. At kaya itong mga sa Congress at sa Senado na iboboto natin, dapat po ito ay mga marurunong, matitino at may puso po para sa taong bayan. Huwag na po tayong bumoto ng mga buhaya kasi napakahirap na po ng buhay natin at ang ating budget ay ginawa lamang nilang laruan o kaya ay para na nilang sariling bulsa ang ating budget. Kaya ito pong eleksyon na ito, kailangan bumoto po kayo ng mga congressmen at congresswomen na honest at marunong makipaglaban para sa mga mahihirap na tao. At mga senador din po. Huwag niyong kakalimutan, yung kaibigan ko na abogado na mabait na tao, shy lang, mukha lang masungit, pero hindi naman. Si Rodante Marcoleta. Correct. And then, tsaka, di ba, dapat marami dyan na alam ang batas, abogado, pero iba kasi yung alam mo lang, pero sinusunod mo kung ano dapat ang nararapat na ating sundin na naaayon sa batas. Di ba, Oo, hindi pwede yung abogado sila, mambabatas sila, pero sila una yung nag-aabuso ng batas. Hindi sila nagpa-follow ng tinatawag nating rule of law. Hindi po ba? Abay, dahil sila ang may kapangyarihan ngayon, ay abusado sila. Yeah. Yan po ang ayaw natin. Ayaw po natin ng mga ganyang klaseng taong magli-leader sa ating bansa. Dahil po, ang klaro na po na ginagamit na lamang sa politika itong ating pondo ng bayan at ang kanilang mga posisyon. Kaya, yun po ang bantayan natin itong eleksyon na to hanggang 2028. Kailangan po talagang manindigan na tayo. Boto natin yung ipaglalaban kayo. Paglalaban tayo at paglalaban ang bayan natin. Nang sa tama at hindi para sa personal nila na mga interes. Tama. 'Di ba? Saan ka pa? 'Di ba? Ganun dapat ngayon. Yung boto natin ay ating boses. Ngayon, tayo ang pinaka-powerful. Ang kapangyarihan natin ay nababase sa ating boto. Maging matalino tayo. Tanggalin na natin sa posisyon ang mga mapang-abuso at manggagamit. 'Di ba? So, dapat... At magnanakaw! Agree! Bawal ang magnanakaw. Bawal ang magnanakaw! Mismo. Bawal na rin ang mga bangag! Oo, bawal. Mahirap na bangag ang ating leader kasi hindi makapagdesisyon ng tama, nagkakamali at alam mo na, ang daming loopholes na nangyayari, hindi nagkakaroon ng pagkakaisa kasi pag napapraning din, 'di ba? Mahirap 'yon. Magulo ang utak at mabilis maimpluwensyahan, 'di ba? Kaya kailangan talaga yung binoboto nyo ay yung alam nyo na may mga utak at puso para sa bayan. Hindi para sa kanilang bulsa.
Agree. O, ayan na, guys. PWD P3. PWD Party List. Yes. Number 8, para sa inyong pamilya, asyente, at PWD at mga batang may specific na pangangailangan. Ipanalo natin sila. Halatang halata na ho na for the past few days, wala akong tulog. Kasi alam niyo naman, ang makabagbag damdaming pangangampanya natin sa ating mga pinaniniwalaan na tatakbong politiko para sa ating bayan at mamamayang Pilipino. Nandito pa rin kami. Ni Com Gonzon. Pero kasama namin ang barkadahan. Ang mga barkadahan namin. LGBTIA, LGBTQ. Ayan. Ngayon kami, nandito, di ba? Sabi nga nila is, ano tayo dapat? Dapat nakikinig tayo sa lahat. Kahit sino ka pa, sa mababang kapulungan, sa mataas na kapulungan, sa katayuan sa buhay, mahirap ka man, bakla, tomboy, babae, lalaki, di ba? So, dapat pinakikinggan natin kasi dapat tayo mismo nagkakaintindihan kung ano yung ating mga pangangailangan, ang ating problema para magkaroon tayo ng pagkakaisa. Hindi ho tayo nagkakos ng problema. Hindi ho katulad ng, yan ho dapat ang totoong leader. Ipaglaban mo lang kung ano yung tama at dapat din po is, alam mo yon, sumang-ayon ka at isaayos mo kung ano yung mga kapaligiran mo. Hindi ho katulad ng ibang leader dyan na sumusulsol o ang tawag ko nga doon, sulsultant. Kasi imbis na magbigyan ng advice ng tama ang ating mga leaders dahil gusto lang nilang isave ang kanilang posisyon, isusulsulan pa nila. So magkukos ng more problem at hindi pagkakaintindihan ang mga leader ng ating bansa. So ngayon, naway inyong iboto yung mga tama talaga na dapat na maglingkod sa ating bayan. Kasi yun po ang ating kailangan kasi ang gulo-gulo na ng Pilipinas. At ang dami na ho nating puppet. Walang paninindigan, walang prinsipyo, but rather gusto lang is makinabang sa kaban ng bayan. Ngayong eleksyon, ang boto nyo ay boses nyo, ang boto nyo ay bantay nyo. Dapat ho, tayo'y maging matalino kasi we have the power to do it kung sino yung gusto nating iluklok. Hindi huwang basehan ang katayuan sa buhay, mahirap ka man, mayaman ka, ang boto mo ay importante dahil tayo mismo ang magtataguyod sa ating bansa. Igawin ho nating example ang ating bahay na kapag tayo po ay magtatayo ng ating bahay, dapat po ang pundasyon na ilalagay natin sa ating bahay ay matibay at sigurado ho tayong hindi matitibag. Yan po ang kailangan nating mga leader. Dapat po may paninindigan, may prinsipyo at integridad. Magandang hapon and see you lahat sa Liwasang Bonifacio. Bye, Com Gonzon. P3, number 8. Ayan. Say bye, everybody. Bye! Ayan. God bless. Bye.